Bago tayo magtungo sa ating balitaan, syempre tulad pa rin ng mga nakaraang edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon ay patuloy po tayong nakatutok sa sitwasyon sa Middle East dahil patuloy pa rin po ang tensyon sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel kontra sa Iran. Pero maiba tayo no kasi hindi karaniwang pagkukumustahan ang gagawin natin ngayon sa programa dahil alam naman natin na nitong mga nakalipas na araw may mga nahuling Pilipino dahil sa kanilang mga post sa social media patungkol sa kumbaga yung mga missile interference no dun sa kanilang lugar, which is yun ay hindi dapat ginagawa dahil labag sa batas ng kanilang host country. At tulad no kung ating matatandaan ay naibahagi sa atin no ng mga nakaraan nating guest dito sa Ang Pilipinas Ngayon na may may bukod dun sa mismong batas, pagdating naman dun sa vlogging, no, kasi nauuso yung pagva-vlog ngayon, yung content creation, no, as a job mismo, no, o minsan as a hobby rin naman, ay kailangan may permiso pa, may permit pa, no, para maging certified, no, na vlogger dun sa kanilang host country. Sa pagkakataong ito no sa edisyon natin ay tayo tutungo sa Oman dahil isang Filipino content creator doon ang ating makakausap. Walang iba kundi si Sir Marion Fernandez. Sir Marion, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi there, Steph. Hello. Good afternoon sa inyo dyan sa Pilipinas. Salamat din for welcoming me to the show. Maraming salamat Sir Marion sa pagbibigay nyo ng oras para makasama po kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago ang lahat, anong oras na po dyan sa Oman? Dito, it's 9:04 a.m. dito ngayon sa ano. It's basically 4 hours difference sa Pilipinas. Mas advanced sa Pilipinas ng 4 hours compared sa Oman. Yun, umaga na pala no diyan sa hindi naman masyadong nagkakalayo ang oras diyan sa Oman at dito sa Pilipinas. Bago yung talagang paksa natin ngayon kasi nga yun nga nagkalat yung mga fake news. Syempre meron naman tayong mga kababayan na hindi naman talaga intensyon no na magpakalat ng mga kumbaga nakaka-alarmang content no pero yun nga no bago ang lahat syempre dahil isa kayong Filipino content creator no sa Oman maaari niyo po ba munang ipakilala ang inyong sarili at ang inyong vlog? Ano po bang klaseng content ang karaniwang ginagawa niyo po habang nandyan kayo sa Oman? Firstly, yung Marion Fernandez, half Indian, half Filipino content creator ako rito sa Oman. And sa akin, I think well-known ako for being a credible feed for food reviews dito sa Sultanate of Oman. Kasi I myself pose as a creator na hindi nagpapabayad. So talagang honest food reviews ang ginagawa ko. And I think that's how I've built my reputation here locally. And ayun, primarily food reviews ang ginagawa ko and a bit of culture as well na pwede ko ma-share or ma-inject dun sa content ko. I tend to do that as well. And yeah, pretty much it. Puro shorts ang ginagawa ko and then I'm trying to get into long-form content na rin. That's nice to know po no. Hopefully ay sabi nyo nga no ay ngayon ay short kumbaga yung mga short forms of content no shorter forms of content ang inyong ginagawa and hopefully in the future ay mas mapahaba yan po no. Eto na Sir Marion, sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan, ano yung personal nyong experience or observation bilang isang Filipino or in this case Filipino half Indian no na nandyan sa Oman? Well, to be honest, Steph, this isn't parang hindi to sobrang recent lang na event eh. This whole tension began as well, I think emotionally
for the locals ourselves here sa Middle East, medyo nagsimula tong discomfort na to kahit nung attacks pa lang dun sa Gaza. So, ang ano to? Ang current tensions naman ngayon sa GCC with the whole Israel-US tensions with Iran affected kami in a way, pero like dito sa Oman specifically, I can't say that we're so negatively impacted by these events, because here in Oman, you have to understand, and I hope the listeners also can understand, dito sa Oman, it's very peaceful. And, dito sa Oman specifically, Oman has built great ties with every nation surrounding its territories. And, kahit Iran mismo, they even publicly, through the news channels that you can find sources from, even Iran states na they have no issues with Oman. So parang sa amin, dito, I have to say, and I'm quite fortunate to state this also, na for the Filipinos or for content creators like myself, or for citizens mismo ng Oman, we're quite safe here. So, ayun lang naman. Like, personal experience ko, medyo normal pa rin naman ang pamumuhay rito. Kung ngayon, sabi nyo nga po, no, normal ang pamumuhay dyan sa Oman, masasabi natin na hindi naapektuhan ng sitwasyon dyan sa Middle East ang inyong pang-araw-araw na buhay bilang isang content creator. And by the way, full-time po ba ang inyong pagiging content creator, Sir Marion? Hindi naman. I have a day job, pero I do this as a hobby. Parang talagang hobby ang pinasok ko rito sa content creation na to. Pero by profession itself, I also produce content for brands or for companies, specifically now one particular company. Talagang full-time job ko. Pero sa akin talaga pinasok ko tong content creation as a hobby until it became my career, bread and butter, if some may say. So, ayun. That's pretty much it. Sa ngayon, syempre, napag-uusapan natin no, na medyo stricto pala, no? Siguro kung hindi man sa Oman, kundi sa mga bansa tulad ng UAE, medyo stricto sila pagdating dun sa content creation, no? Sa parte nyo po, no, bilang nandyan kayo sa Oman, may mga masasabi po bang pagbabago sa uri ng content na ginagawa nyo po ngayon dahil sa sitwasyon sa rehiyon? Halimbawa na lang po dito, no, mas nagiging maingat po ba kayo sa inyong mga pinopost online? Okay, so I guess dun sa minention mo kanina na may mga nakulong sa iba-ibang parte ng GCC rito na mga kababayan natin siguro dahil sa mga content na pinag-share nila. I think the main concern of these countries that have have given these legal consequences to those who have posted videos. Kasi, see, number one, you have to be aware that posting these videos may cause panic sa mga nanonood. Although they may be true na may mga attacks nga na nangyari, pero I think dito sa Oman, if I could speak itself for Oman, ang pinaka-pinag-iingatan dito, hindi sa pag-share mismo ng mga drone footage or whatever, wala naman ditong dumadaloy na nakikita ng mga public. Pero ang sa amin, ang main concern is exposing, sensitive information about the locations of valuable infrastructures dito. Yun lang naman ang concern ng governments across the GCC, I have to say. Like exposing these kinds of images or intel could pose a risk to the locals and to the country's infrastructure. So I think we have to, as content creators, we have to be careful, and we have to really work with the request here of their government, of our respective governments, kasi we have to preserve the safety of the public here. And we have, we have these platforms that serve as we have these platforms that may reach out to a lot of people. We have to be careful with how we use that. Yun naman talaga ang primary concern. So, ngayon, meron po ba mga masasabing hamon o limitations po na nararanasan nyo ngayon sa paggawa ng content dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle East, o safe naman, no, na pagpatuloy ang content creation dyan?
I think for me specifically, Ms. Steph, I have to say na since food and culture lang naman ang basis ng content ko, I think from my side, wala namang masyadong ingat na kailangan ni exercise kasi I don't think I'm exposing much that could endanger the public. But I think the way na, I think you've also mentioned this question a while ago, how it has affected my content creation process. I think nung time kasi nung time nung attacks in Gaza, my content has also been a bit, medyo na apektuhan ng pag-create ko ng content kasi emotionally you feel burdened by the attacks and the strifes caused by these wars. So I've managed to at least include a bit of that messaging of support for those people in my content. I've also tried supporting charity work for supporting these people dun sa mga videos ko. So I guess emotionally may burden talaga ang mga tao rito. You may be a local of the Middle East or a foreigner living in the Middle East, but you have to admit and acknowledge that people do feel emotionally burdened by all these these conflicts created and the lives changed by these conflicts. So yeah, as a citizen, I guess the main idea is that we hope to see an end to all these conflicts para makabalik na sa normal mga buhay na iba. It may not be us today, but because of geopolitical tensions rising, it may be us in the future. Who knows? Pero like we hope that it doesn't reach that point. Samantala, Sir Marion, no, siguro kunin na namin no yung inyong payo sa iba pang Filipino vloggers and content creators no na hindi lamang sa Oman maging sa siguro pang kalahatan ng Middle East. Ano po yung inyong payo sa kanila pagdating sa pagiging responsable sa social media sa ganitong kasensitibong panahon? Exactly. Like honestly speaking, to all the content creators na nandito sa Middle East, na let's try to work with our with our hosts governments here. Let's try not to expose valuable information online na sa mga platforms natin. And the most important thing also, I guess casually what people do is that try not to spread so much misinformation. You see these sources of news all the time, pero the question is that totoo nga ba itong mga nagaganap na to? The spread of misinformation is so rampant that I think I would have to urge my co-content creators to please, look at these sources, cross-check them if they're factual, bago nyo i-spread. I think that's the main course of action here. So that we can at least be all on the same page na tama itong mga information na to. These have been verified, and this will not cause unnecessary panic. Because in the Middle East, honestly speaking, from siguro sa mga nakikinig dyan sa Pilipinas, life pretty much is kind of normal, I guess. Except the usual tensions na may mga drones or whatever it is. Pero life goes on eh. Yun naman talaga ang totoo dito sa Middle East. I could say the same also for any other GCC country. Life goes on, So we get about our day, naturally. Ito naman Sir Marion, no, dun sa mga Please. nakakakita ng syempre yung mga footages na hindi pwedeng i-post, no, pero naipo-post kasi probably hindi naman talaga sinasadya, no, na kumbaga ay may expose yung content na yun, gusto lang iparating sa kanilang pamilya sa Pilipinas ang kanilang sitwasyon. May mga ganong cases kasi, no, base dun sa mga na-interview namin nung nakaraan. Pero anong nais nyo pong iparating, no, bilang isang content creator sa Middle East, sa mga Pilipino sa Pilipinas na kumbaga ay lalong nag-aalala sa sitwasyon sa Middle East dahil dun sa mga nakikita nilang content? Well, sa lahat ng mga videos na may kita nyo, I suppose, the algorithm has been pushing na talagang pinapakita sa inyo yung mga dangerous, not dangerous, pero like these life-threatening clips of what's going on. Pero I have to say, we're all fine here. I think I could speak for, I think I'd prefer to speak for the citizens of Oman, okay? We're all great here. Ang sa amin talaga, ang concern lang namin would be those of us who like have families in the other parts of these regions. Yun ang talaga ang concern.
especially here in Oman. Like, I've constantly been asking my family as well, like, gusto niyo ba mag-travel muna rito sa Oman because we're fairly safe here? Yun lang naman, everybody's fine. I guess our main concern is that we hope that this tension blows out sooner than we expect, you know? So, yun lang naman. And by the way po, no, dahil nabanggit nyo yan, kumusta po yung airspace sa Oman, no? Kung hindi po ako nagkakamali, isa ang Oman sa, kumbaga, pinaka safe po, no? Dahil may isang artista nga na dyan, kumbaga, nag-reunion sila ng kanilang pamilya dyan sa Oman. Sorry, before ko i-mention I think kilala ko tong artista na to, pero pwede bang i-mention ang pangalan nila, hindi po? Hindi na po muna. Sige. Pero itong artista na to, kilala ko to. Actually, nag-reach out ako sa kanya. Pero given na local ako dito, ako kalmado ako kasi gets ko na ang sitwasyon dito eh. Pero naging insensitive lang ako siguro. And I do apologize to that person as well. In-invite ko siya for content dito sa Oman na para makapag-review kami together. Just maybe walk him and his family through the public here and just introduce them to local food, Omani food, ganun. Kaso, medyo hindi pumasok sa isip ko yung naging less sensitive ako dun sa sitwasyon na parang, ay baka these people are stressed out, mga ganun. Hindi ko siya naisip. Pero yeah, that's pretty much it. Okay naman kami dito sa Oman. As in, I have to say, even the embassy themselves, the Philippine embassy, are taking great care of us, keeping us well informed, and I'm pretty sure that they have the means necessary to prepare for their citizens dito sa Oman. Yeah, pretty much it. Ayun. Maraming salamat Sir Marion sa pagbabahagi nyo ng short story na yan, no? And we do appreciate na, of course, personal experience nyo din po pala na may na ganyan, no? During the whole situation sa Middle East, no? Yes, of course. Anyways po, Sir Marion, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong oras. Pero bago ko po kayo pakawalan, ano po ang final message nyo po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon? Go ahead po, Sir Marion. Sige, I guess sa mga nakikinig sa inyo ngayon, please follow me on Instagram, rian.food. Puro mga food reviews, honest food reviews. Tsaka shoutout sa mga tropa ko dyan. Actually, taga Valenzuela ako eh. So yun, shoutout sa Olfu, shoutout sa mga friends ko. Sige, and that's pretty much it. Family ko rin na nakikinig. Salamat. At and you guys stay safe, yeah? Yes, at mahalaga din yan, no, yung mga food content, yung food-related content. Kasi syempre, sa ganitong ka-stressful na sitwasyon, it's important na kahit papaano makapanood din ng lighter, no, content para gumaan-gaan ang pakiramdam. Lalo-lalo na ng inyong viewers. Maraming salamat, Sir Marion. Sa uulitin po, ayan, hopefully the next time na makausap po namin kayo ay wala nang gulo sa Middle East. Mabuhay po kayo. Salamat ulit, Steph. Take care.